katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, Katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Dear Katropang Erica, ako nga pala si Clara, 31 years old. Isa akong public school teacher dito sa Laguna. Gusto kong ibahagi ang kwento ko, isang lihim na matagal ko nang itinatago. Pero ngayon ay gusto ko nang ilabas para gumaan ang dibdib ko. Tahimik lang akong tao, hindi ako palagala at halos bahay-eskwelahan lang ang routine ko. Marami ang nagsasabi na maswerte raw ako kasi may asawa akong mabait, na si Randy, 33 years old at isang construction foreman. Wala akong reklamo sa kanya. Hindi siya babaero, hindi lasenggo, at inuuna niya lagi ang pamilya. Pero minsan, kahit gaano kabait ang kasama mo sa buhay, napapagod ka rin. 5 taon na kaming kasal ni Randy. Sa unang 2 taon, masaya, puno ng lambingan at pangarap. Pero nang pumasok ang problema sa pera, unti-unti siyang nagbago. Madalas siyang pagod, laging tahimik at madalas din kaming hindi nagkakausap. Ako naman araw-araw na nai-stress sa eskwelahan, sa mga estudyante at sa lesson plan. At sa dulo ng araw, ang pakiramdam ko noon, Katropang Erica, mag-isa pa rin ako kahit na may asawa ako sa bahay. Hanggang dumating si Leo, ang bagong guro sa paaralan namin. 29 years old siya. Masayahin, palabiro, at parang sobrang energetic. Isa siya sa mga tipo ng tao na marunong makinig. At yun ang bagay na matagal ko nang hinahanap kay Randy. Noong una, simpleng kwentuhan lang kami sa faculty room. Mga biro, mga tawanan, pero habang tumatagal, napansin kong hinahanap-hanap ko na siya. Yung mga simpleng chat niya sa akin na mag-ingat ako o yung mga tinatanong niya ako kung kumain na ba daw ako, nagiging dahilan na ng ngiti ko sa araw-araw. Alam kong mali, Katropang Erica. Alam ko na may asawa ako, pero sa bawat oras na kasama ko si Leo, nararamdaman ko na buhay ulit ako. Hindi ko na napansin na unti-unti lumalalim na pala yung nararamdaman ko. Hanggang isang araw, nag-confess si Leo sa akin. Ang sabi niya Clara, alam ko naman na bawal, pero hindi ko na kayang itago dahil mahal na kita. At alam mo, Katropang Erica, imbis na tumakbo ako palayo, umiyak lang ako. Kasi naramdaman ko na yun din ang totoo. Nararamdaman ko na mahal ko na rin siya. Pero hindi kami naging kami. Kasi Katropang Erica, hindi ko magawa na iwan si Randy. Gabi-gabi akong kinakain ng konsensya, pero hindi rin ako makaalis kay Leo. Hanggang isang araw,
nalaman ko na lilipat na ng eskwelahan si Leo. Magtuturo na siya sa ibang eskwelahan. At sa huling araw niya sa school, nagkita kami sa may gate. Walang halik, walang yakap, pero pareho kaming umiyak. Ang sabi niya sa akin Clara, sana maging masaya ka kahit pa wala na ako. At yun na yung huli naming pagkikita, katropang Erika. Hanggang ngayon 4 na buwan na mula nung umalis siya. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko si Leo. Mahal ko si Randy, oo katropa, pero hindi ko na alam kung pareho pa rin yun ng dati. At tuwing gabi tinatanong ko ang sarili ko, masama bang mahalin ang taong nagparamdam ulit sa akin ng saya? Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako na tawaging tapat, katropang Erika, pero isa lang ang alam ko. Minsan kahit hindi mo planuhin, darating talaga yung taong magpaparamdam sa'yo ng buhay ulit, kahit pa sa maling oras. Clara.